Ako ay isang patunay ng isang matatag na long distance relationship. May isang taong nakapagsabi sa akin na ano daw ba ang dream ko sa buhay. At bigla akong napaisip, you have career, education, and everything. Pero nung nagkaroon na ako ng pamilya, na-realize ko na ang the best dream talaga ay to build your family together. Pero sa kasamaang palad, dahil nga long distance relationship kami, maraming challenges na dumating. But dahil ang God ang center ng aming pagsasama, ay kinakaya namin. More than 10 years na kaming magkakilala at 4 years marriage na happily married, pero wala pang anak gawa ng long distance relationship. So dito ko napagtanto na ang sikreto pala ng isang long distance relationship ay dapat si God lagi ang center ng inyong pagsasama. Bukod sa si God ang center ng inyong pagsasama, kailangan din ng constant communication at ibaba ang pride. Normal naman sa mag-asawa ang nag-aaway at hindi nagkakaintindi. Pero make ways na magkabati kayo in 24 hours at wag nang palakihin. Sa long distance na yon, parang yun yung secret weapon. Kaya naman, I believe na may mga nag-work talagang long distance relationship. Maaring sa iba ay hindi successful, maaring sa iba ay successful. Kung ano man ang mga dahilan ninyo, kung ano man ang mga pinagdaanan ninyo, gusto ko lang i-share ang aming journey bilang mag-asawa na halos pagkahiwalay ng ilang taon, na ang pinagsama ng Diyos dapat ay nagsasama at hindi pinaghihiwalay ng tao. Pero dahil matatag kami ay nagawa namin ng paraan na manatili kami hanggang ngayon. Parang isang kwento lang na hindi mo pinangarap pero iba pala yung plan ng Lord sa'yo. Kaya ka pala niya tinitrain mag-isa, kaya ka pala niya pinahihirapan or may mga giants sa buhay. Kasi mas maganda yung surprise niya para sa'yo. Kaya naman, kung ikaw ay nalulungkot ngayon, there's always a rainbow after the rain, ika nga. Hintay ka lang, manalig ka at piliin mo laging maging mabuting tao. At yung the rest, si Lord na ang bahala sa'yo. At siguradong ma-overwhelm ka sa sobrang ganda nito. Kaya yung mga plano mo na akala mo ay the best para sa'yo, meron pa palang mas magandang nakalatag dahil yun ang plano ng Diyos para sa'yo. Have faith, magtiwala ka lang. Siguradong hindi mo makokontrol ang lubos mong kaligayahan kapag pinagkaloob niya na sa'yo. Maaring down ka ngayon, maaring parang hindi nasasagot yung mga dasal mo. Pero in time, pagdating ng tamang panahon, yung inaasahan mo ay sobra-sobra pa sa pinangarap mo noon. Hindi ko inaasahan na mapapadpad ako sa isang lugar na tila ba hinango mula sa isang kwento. Wala sa plano, wala sa aking pangarap noon. Ngunit sa bawat hakbang, dasal lang ang baon ko. Sa gitna ng pagkalito at pagdududa, kumapit ako sa panalangin dahil alam ko, kapag ang Diyos ang gumawa ng daan, kahit imposible ay nagiging posible. Minsan nakala natin pangarap lang, pero sa totoo lang, plano na pala niya iyon sa atin simula pa nung una. Hindi mo man sabihin pero alam niya kung ano ang tunay mong kailangan. Kailangan lang talagang maniwala, maghintay at magtiwala sa tamang panahon dahil kapag oras mo na, walang makakapigil nito kahit sino man. Sa lugar na di ko pinangarap, dala ang dasal, doon ako dinala. Parang kwento lang noon, pero totoo na ngayon. Walang plano, pero alam niya. Hindi ko sinabi, pero plano niya. At sa tamang panahon, ay ibibigay niya. Kaya kapag tila malabo na ang daan, kumapit ka lang sa dasal. Dahil ang pangarap na may basbas ng langit ay lagit-laging natutupad.